Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang arranging similar and dissimilar fractions. Handa na ba kayo? Mabuti! Tara, simulan na natin. Una sa lahat, atin munang i-compare o paghambingin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng similar at dissimilar fraction. Pag sinabi nating similar fraction, ibig sabihin, ang denominator ng mga set of fractions o pangkat ng mga fractions ay magkakapareho. Halimbawa, 1/2, 4/2, 3/2, 5/2. Makikita natin na ang mga denominator nila ay 2 at pare-parehas mula sa salitang similar o same. Samantala, pag sinabi naman nating dissimilar fraction, ibig sabihin, ang denominator ng set of fractions o pangkat ng mga fractions ay magkakaiba. Halimbawa, 1/3, 5/2, 1/10, 3/4. Makikita natin na ang kanilang mga denominator ay hindi magkakaparehas. Ito ay tinatawag na dissimilar fractions. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, dumako na tayo sa arranging similar fractions. Uunahin muna natin ang similar fractions na ayusin. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa arranging similar fraction. Pero bago ang lahat, ating tandaan na may dalawang paraan kung paano nag-aayos ng mga fractions maging sa mga iba't ibang mga bilang. Meron tayong tinatawag na ascending order o tinatawag ding increasing order. Ito ay ang least to greatest. Ibig sabihin, aayusin natin ang mga bilang o mga fraction mula sa maliit papalaki. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, at papataas pa yung bilang na pwede nating ayusin. Kapag naman sinabi nating descending order, ito ay tinatawag ding decreasing order. Ibig sabihin, greatest to least, mula sa pinakamataas na bilang, papaliit. Halimbawa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, at sa pinakamababang bilang. So, tandaan natin, merong ascending order, least to greatest, at meron ding descending order, greatest to least. Ngayon mga bata, meron akong halimbawa ng mga similar fraction dito. Meron tayong 9/5, 3/5, 6/5, at 1/5. Makikita natin na pare-pareho ang kanilang denominator. Kung ganyan ang set of fraction natin, which is similar fraction, atin lang tingnan ang kanilang numerator. Meron tayong 9, 3, 6, at 1. Kung aayusin natin ito ng ascending order, ano ulit kapag sinabi nating ascending order? Ito ba ay least to greatest o greatest to least? Magaling, pag sinabi nating ascending order, ito ay least to greatest. Gagawin na lang natin siyang L to G ha. So, least to greatest. Ibig sabihin, aayusin natin siya sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bilang. Titingnan natin ang numerator. Alin ba ang may pinakamaliit na bilang sa kanila? 9, 3, 6,
o 1? Magaling, 1. So, uunahin natin ang 1/5. Ano kaya ang susunod na may malaking bilang sa 1? 3. Mahusay. So, sumunod ang 3/5. Ano kaya ang susunod sa 3? 9 o 6? Magaling, 6. Kaya ang susunod ay 6/5. At ang panghuli ay ang 9/5. Ayan mga bata, yan na ang ascending order ng binigay kong halimbawa ng similar fraction. 1/5, 3/5, 6/5, at 9/5. Teacher JM, paano naman kapag ginawa natin tong descending order o greatest to least? So, ang G natin ay greatest to least. Titingnan lang natin mga bata. Babalik ta rin lang natin. Ito ang greatest natin, di ba? At ito ang least. Ibig sabihin, uunahin natin ang 9/5, 6/5, 3/5, at ang 1/5. Ayan mga bata, ganyan lang natin kasimple inaayos ang similar fraction. Bibigyan ko pa kayo ng ibang halimbawa ha. Sabayan nyo ko. Handa na ba kayo? Sige, tara, samahan nyo ako sa susunod na halimbawa. Sabay-sabay natin itong sagutin. Hayan mga bata, dumako na tayo sa isa pang halimbawa. Samahan nyo akong sagutin ito. Meron tayong set of similar fraction na 5/8, 1/8, 2/8, 10/8, at 6/8. Una, aayusin muna natin ito ng ascending order o least to greatest. Mula sa pinakamaliit, least, to greatest, pinakamalaki. Tulad ng sinabi ko kanina, dahil pare-pareho ang kanilang denominator, ang ating titingnan ay ang kanilang numerator. Alin nga ba ang may pinakamaliit na numerator sa kanila? Mahusay, ang 1. Kaya naman, uunahin natin siyang isulat dito, 1/8. Ano naman kaya ang susunod sa 1/8? Mahusay, ang 2/8 or yung 2 na numerator. Ano kaya ang susunod? Ang 5 ba? Ang 10 o ang 6? Magaling, ang 5. Kaya isusunod natin ang 5/8. Ano kaya ang susunod na bilang o fraction? 10/8 o 6/8? Napakagaling niyo naman. Sumunod ay ang 6/8. At ang panghuli ay ang 10/8. Hayan mga bata, naayos na natin ang similar fraction ng ascending order o least to greatest. 1/8, 2/8, 5/8, 6/8, at 10/8. Ngayon naman, kung aayusin natin ito ng descending order o greatest to least, ibig sabihin greatest, pinakamataas, to least, pinakamababa. Dahil meron na tayong ascending order dito, babalik ta rin lang natin. So, uunahin natin isulat ang 10/8, 6/8, 5/8, 2/8, at 1/8. Nakuha nyo rin ba? Magaling! Ngayon naman mga bata, ipagpatuloy natin sa arranging dissimilar fraction. So, dissimilar fraction naman tayo. Ibig sabihin, ang set of fraction na ibibigay ko ay magkakaiba ang denominator. Halimbawa, meron tayo ditong 1/2, 2/3,
at 3/4. Ayan. So, meron tayong set of fraction na tatlo na dissimilar fraction. Teacher JM, paano kaya natin to aayusin ng ascending order o least to greatest at descending order greatest to least? Dahil sila ay magkakaiba ng denominator, iba ang paraan kung paano natin sila aayusin. Hindi katulad ng similar fraction na titignan lang natin yung kanilang numerator. Kapag dissimilar fraction, kailangan muna nating kunin ang tinatawag na LCD o ang kanilang least common denominator. Kung hindi pa kayo familiar kung paano kunin ang LCD o least common denominator, meron akong ginawang mga activities para ma-master ninyo ito. I-click nyo lang ang ibang videos ko at mag-subscribe na rin kayo. Una sa lahat, ano nga ba ang least common denominator? Kapag sinabi nating least common denominator, ito ay ang pinakamaliit na number na divisible sa lahat ng denominators ng binigay na set of fractions. Ibig sabihin, pwede siyang i-divide or pinakamaliit na bilang na pwedeng i-divide sa lahat ng denominators. So, paano ba gawin o kunin ang least common denominator? Ganito lang yan mga bata. Di ba marunong na kayo sa skip counting? So, yun muna ang gagawin natin. Meron tayong, sa 1/2, meron tayong denominator na 2. So, titingnan natin, mag-i-skip counting by 2 muna tayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. O yan, mataas na yan. Susunod, ang denominator ng 2/3 ay 3. So, mag-skip counting tayo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. So, okay na yan. At ang panghuli, sa 3/4, ang kanyang denominator ay 4. So, mag-skip counting by 4 tayo. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, and so on. Ngayon, tandaan natin ang hinahanap natin ay least. Ibig sabihin yung pinakamababa na common, pareho silang mayroon. Yun ang gagawin nating denominator. So, least common denominator. So, sa mga bilang na to, mula sa 2, ano kaya yung meron na pinakamababang bilang na mayroon din sa 3 at saka 4? Ang 4 ay wala dito sa skip counting ng 3 o at ng 4. Ang 6 meron sa 3 pero wala naman sa 4. Ang 8 meron sa 2 pero wala sa 3, meron sa 4. Ang 10 wala sa 3 at 4. Ang 12 kaya? Tingnan nga natin. So, ang 12 ay meron sa 2, meron sa 3, at meron din siya sa 4. So, eto yung pinakamaliit na bilang na mayroon sila sa 2, 3, and 4. Ibig sabihin, ang least common denominator ng 2, 3, at 4 ay 12. Ngayon, mga bata, dahil nakuha na natin ang least common denominator o LCD ng tatlong denominator na ating inaayos ngayong araw na ito, ang 12 na LCD ay gagawin nating denominator.
So, i-convert natin si 1/2 na magkaroon ng similar ang kanilang denominator. So, gagawin natin 12 ang denominator. So, paano natin siya i-convert? So, 12 i-divide natin sa denominator ng 1/2. Okay. So, 12 divided by 2 ay 6. Tama. Ngayon, ang 6 na sagot ng division ng 12 divided by 2 ay imumultiply natin sa numerator. So, nagiging division and multiplication lang tayo. Okay, so 6 times 1 ay 6. So, 6/12. So, ang conversion ng 1/2 ay 6/12. Okay. Sunod naman ang 2/3. Okay, so divide and multiply lang tayo dito. So, ang LCD natin, ang gagawin nating denominator ay 12. So, i-divide natin sila. 12 divided by 3 ay 4. And then, 4 times 2 is 8. So, ang conversion ng 2/3 ay 8/12. Panghuli ay ang 3/4. So, ulitin lang natin yung proseso. 12 ang denominator. I-divide natin silang dalawa. So, 12 divided by 4 ay 3. And then, multiply lang natin sa numerator. 3 times 3, 9. So, ang conversion ng 3/4 ay 9/12. Hayan mga bata. So, magkakaparehas na ang kanilang denominator. Ngayon, pwede na nating ayusin ang mga fraction ng dissimilar fraction na ito base sa numerator na nakikita natin sa taas. So, ang conversion ng 1/2 ay 6/12. Ang conversion ng 2/3 ay 8/12. At ang conversion ng 3/4 ay 9/12. Kung aayusin natin ng least to greatest o ascending order, pinakamaliit hanggang pinakamalaki, tingnan natin ang mga numerator nila. So, 6, 8, at 9. Alin ba dyan ang pinakamaliit? Magaling ang 6/12. At ang conversion niya ay 1/2. So, ibig sabihin, siya ang mauuna. Ano kaya ang susunod? Ang 8 o ang 9? Tama, ang 8/12. At ang conversion nito ay ang 2/3. So, ibig sabihin, ito ang sumunod. At syempre, ang panghuli, ang 9/12, conversion niya ay ang 3/4. So, 3/4 ang sumunod. Ayan mga bata. Ganyan inaayos ang dissimilar fraction. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Sabay-sabay niyo akong samahan para mas lalo pa kayong matuto. Handa na ba kayo? Magaling! Hayan mga bata, meron na naman akong set of fraction ng dissimilar fraction na 3/2, 1/5, at 4/10. So, aayusin natin ito ng least to greatest or ascending order. Ano na nga bang una nating gagawin? Tama, kukunin muna natin ang kanilang LCD o least common denominator. So, mag-skip counting lang tayo. Ang una ay ang denominator ng 3/2 na 2. Skip counting by 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and so on. Etong mga dots na to, ibig sabihin may kadugtong pa siya. Pero ang kinukuha kasi natin ay ang
least, so pinakamababa. Sumunod naman ay ang denominator ng 1/5 na 5. Skip counting ulit tayo. 5, 10, 15, 20, 25, and so on. At ang panghuli ay ang 10 sa 4/10. So, 10, 20, 30, 40, 50, and so on. Ngayon, hahanapin na natin ang LCD o least common denominator. So, pinakamababa. Meron ba tayong 2 dito sa 5 at 10? Wala. 4? Wala. 6? Wala. 8? Wala din. Ang 10 kaya? Ayun, meron. So, sa 2, meron tayong 10. Sa 5, may 10 din tayo. At of course, sa 10. Ayan. So, ibig sabihin, ang ating magiging LCD o least common denominator ay 10. So, yan ang gagamitin nating denominator. Ngayon, pag nakuha na natin ang LCD, pwede na natin silang i-divide and multiply. Unahin natin ang 3/2. Tandaan natin, ang ating LCD ay 10. So, 10 divided by 2 ay 5. Tama. 5 times 3 ay 15. Mahusay. Ngayon, ang counterpart o conversion ng 3/2 ay 15/10. Okay. Sunod naman, ang 1/5. Ang ating LCD o least common denominator ay 10. I-divide natin ito sa 5. 10 divided by 5 ay 2. Saka natin siya imumultiply sa numerator na 1. 2 times 1 ay 2. Ang conversion ng 1/2 ay 2/10. Sunod ay ang 4/10. Muli, ang ating LCD o least common denominator ay 10. 10 divided by 10 ay 1. Tama. 1 times 4 ay 4. So, ang conversion ng 4/10 ay 4/10. Ngayon, mga bata, kung aayusin natin sila ng least to greatest, ano kaya ang mauuna? Dito ang tingin natin sa 15/10, 2/10, and 4/10. Titingnan na lang natin ang kanilang numerator. Alin ba ang may pinakamaliit dahil least, pinakamaliit na numerator? Ang 15 ba, 2, o 4? Mahusay ang 2 at ang conversion niya ay ang 1/5. So, ibig sabihin, 1/5 ang uunahin natin sa least to greatest. Ano kaya ang susunod? Ang 15 o ang 4? Magaling ang 4. Ang 4/10 ay 4/10 din dito. So, yun ang ating isusunod. At ang panghuling conversion ng 15/10 ay ang 3/2. Hayan mga bata, naayos na natin ang least to greatest ng dissimilar fraction na 3/2, 1/5, at 4/10 into 1/5, 4/10, at 3/2. Kung aayusin natin ito ng greatest to least, pinakamalaki hanggang pinakamaliit, babaliktarin lang natin siya. Magiging 3/2, 4/10, at 1/5. Naintindihan nyo ba mga bata?
Magaling! Sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw na ito. Sana rin ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana i-like nyo din ang ating video at i-share and comment na rin. Maraming salamat! Paalam!